Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2416 hanggang 2420. Matapos makinig sa mga salita ni Bailing Warner, si Aaron, na inaantok, ay naging masigla kaagad. Hindi niya akalain na ang auction ng Shengli ay magdudulot ng ganoong sensasyon. Ang buong royal family ay pupunta sa auction. Kung totoo man, natatakot ako na talagang magulo. Gaano kaakit-akit ang banal na Castañez? Tumingin si Han Sanchen kay Bailing Warner na may pagdududa. Hindi niya kailanman naunawaan ang halaga ng Shengli sa mundo ng Xuanyuan. Ang auction na ito ay upang makita kung gaano kahalaga ang Shengli. Ngunit ang resulta ay malayo sa imahinasyon ni Han Sanchen. Si Bailing Warner ay tumitingin kay Aaron na may kainahinala. Nagtanong pa siya ng ganoong tanong, na nagdududa kay Bailing Warner kung siya ay isang tao ng mundo ng Xuanyuan, dahil kahit isang ordinaryong mamamayan ay nakarinig tungkol kay Shengli. Ilang tao ang nakakita ng maalamat na bagay na ito, ngunit ang halaga nito ay kilala kahit na ang 3 taong gulang na mga bata. Hindi mo talaga alam kung anong klaseng pag-iral si Shengli. Tanong ni Bailing Warner. Noong bata pa ako, isinara ko ang bundok para magsanay, at hindi ako nagtanong tungkol sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang kakaiba sa mga bagay na ito. Sinabi ni Han na bukas ang mukha, ito ay isang dahilan na matagal na niyang naisip para maiwasan ang kanyang kamangmangan sa mundo ng Xuanyuan at magdulot ng hinala ng iba. Sa makatuwid, ang pagsasara ng bundok para sa paglilinang ay ang pinakamahusay na dahilan upang magulo. Hindi napigilan ni Bailing Warner na umikot ang kanyang mga mata at ipinaliwanag kay Aaron, ang pinagmulan ng banal na Castañez ay nasa madilim na kagubatan. Ni hindi mo alam ang tungkol sa madilim na kagubatan, hindi ba? Alam ko na ang madilim na kagubatan ay lubhang mapanganib. Ang malalakas lamang ang makakatapak dito, at ito rin ay daan patungo sa ibang mga bansa. Sabi ni Aaron. Totoo naman na maraming makapangyarihang exotic na hayop sa madilim na kagubatan kaya naman mahirap hanapin ang holy chestnut. May mga exotic na hayop din daw na nagbabantay sa lugar kung saan tumutubo ang holy chestnut kaya mas mahirap makakuha ng holy chestnut. Natural, maiisip natin kung gaano ito bihira. Nagpatuloy si Bailing Warner sa pagpapaliwanag. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, sa wakas ay napagtanto ni Han Sanchen kung gaano siya kamangmang ng i-auction niya si Shengli. Kapag ang mga bihirang bagay na ito ay ipinanganak, sila ay magiging sanhi ng isang sensasyon. Makatwiran para sa lahat ng puwersa na pumunta sa auction. At kung ayon kay Bailing Warner, siya ang may-ari ng Shengli, kapag naimbestigahan ito, hindi ko alam kung gaano kalaki ang gulo niya. Sayang naman at huli na para magsisi. Ang apoy ay nasusunog sa lahat ng dako sa Imperial Court. Malinaw na imposibleng ilabas ito sa yugtong ito. Siguradong alam na ni Emperor Zun ang tungkol dito. Kung dumating siya ng personal, tapos na ako. Sinabi ni Bailing Warner na may mukha ng kawalan ng pag-asa na hindi alam ni Emperador Zun ang ganoong kalaking ingay, kaya ang pagpiyansa kay Warner ay labis na nag-aalala na hindi siya handang makipagkita kay Emperador Zun. Huwag kang mag-alala, kahit dumating siya, kaya kitang protektahan. Natatakot ako na may problema ang ibang pamilya. Sinabi ni Han Sanyi na may malungkot na mukha na hindi siya nag-aalala sa pagdating ni Emperor Zun, dahil sa ugali ni Emperador Zun sa kanya, kahit na personal na dumating si Emperador Zun, hindi niya ito gagawing mahirap para sa kanya. Ngunit iba ang malalaking pamilyang iyon. Hindi nila alam ang Aaron.
Kung alam nilang si Aaron ang may-ari ng Shengli, kasunod ang gulo. Kung tatanungin sila kung paano makukuha si Shengli, mahirap ipaliwanag. Siyempre, mayroon ding isang mahusay na paraan upang harapin ito, iyon ay, ang mga Diyos ay pumupunta upang patayin ang mga Diyos at ang mga Buddha ay dumating upang sirain ang mga Buddha. Ngunit kung gagawin niya ito, ang Aaron ay ganap na mawawalaan. Kanyang mababang key capital sa Imperial Court. Hindi ito isang optimistikong direksyon ng pag-unlad para sa Aaron. Kung tutuusin, marami pa siyang dapat gawin, tulad ng pagsalakay sa mundo ng Xuanyuan sa mundo, ang pagiging pamilyar sa mga ipinagbabawal na lugar, at ang paghahanap kay Jiang Yingying. Sa kasalukuyan, hindi niya nagawa ang alinman sa tatlong bagay na ito. Kung ang kanyang pag-uugali ay masyadong mataas ang profile at pamilyar sa lahat, kung gayon ang bawat galaw niya sa hinaharap ay susubaybayan ng iba. Tulad ng mga bituin sa lupa, anuman ang kanilang gawin, sila ay malalantad sa publiko, na magpapatali sa kanila. At ang isang ordinaryong tao, hindi magkakaroon ng ganoong gulo, dahil walang sino man ang sadyang pakialam sa ginagawa ng isang karaniwang tao. Ngayong huli na para malaman ang gulo, tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Walang imak na sabi ni Bailing Warner. Ano pa ba ang magagawa natin? Step by step, dumiretso ang bangka sa tulay. Kung big deal, we'll have a good time. Sabi ng Aaron. Nang marinig ang apat na salitang ito, tumalo ng mga talukap ni Bailing Warner. Sa pamamagitan ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, mararamdaman ni Bailing Warner na ang Aaron ay hindi ang uri ng mamamatay tao na puno ng puot. Sa simula, kailangan niyang patayin ang 3 tao sa Imperial Court. Pero bakit ang lamig ng hininga niya sa sinabi nito? Para itong kamatayan ng isang Diyos. Ito ba ay isang ilusyon o ang kabilang panig ng Aaron? Sa katunayan, hindi gusto ni Han Sanchen na pumatay ng tao sa lahat ng oras. Kung tutuusin, ipinanganak siya sa lupa, ngunit ang pagpatay sa mga tao ay isang krimen. Hindi kailanman aabot sa puntong ito si Han Sanchen maliban kung kailangan niya. Pero hindi ibig sabihin na ayaw niya sa pagpatay ay hindi siya mamamatay tao. Sa sandaling nasa gitna ng kulungan sa lupa, pinatay ng Han 3,000 ang lahat. Noong panahong iyon, ano ang pagkakaiba niya sa Diyos ng pagpatay? Iyabang mo, iyong malaking pamilya, pwede mong patayin kung gusto mo. Sabi ni Bailing Warner na nangungunot ang bibig. Nakangiti si Han Sanchen, tamad na magpaliwanag. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto. Si Huang Xiaoyong ay tumawag, Master, gising ka na ba? Tiningnan ng Han 3,000 si Bailing Warner, at automatikong binuksan ni Bailing Warner ang pinto. Nang makita ni Huang Xiaoyong si Bailing Warner sa silid ni Han 3,000, ngumiti muna siya ng malabo, at pagkatapos ay naglakad patungo sa Han 3,000, Guro, napakaingay nito. Lahat ng malalaking pamilya sa buong Imperial Court ay nagpapadala ng mga tao sa Fengshan City. Alam mo ba kung bakit? Sinadya ni Huang Xiaoyong na ipagkanulo ang katotohanan, para sa kapakanan ni Shengli, alam ko lahat ng gusto mong sabihin. Walang kalokohan, sabi ni Han 3,000 Light. Huang Xiaoyong kaagad bilang isang vent ng bola, orihinal na gusto ring ibenta ang pass, hindi inaasahan Han 3,000 na alam na, Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag natin ibenta. Magiging sobrang ingay. Natatakot akong malantad ang iyong pagkakakilanlan. Sinabi ni Huang Xiaoyong na napakalinaw niyang sinasadya ni Han 3,000 na itago ang kanyang sarili, kung hindi ay hindi siya tatawanan sa lungsod ng Longyan. At sa pagkakataong ito, ang posibilidad ng pagkakalantad ng pagkakakilanlan ng Han 3,000 ay napakalaki, kaya sa pananaw ni Huang Xiaoyong, maaaring mayroong isang pagkakataong bumalik sa nakaraan. Tumingin lang si Bailing Warner kay Huang Xiaoyong na parang tulala at sinabing, sinala ko na ang utak mo ay nakulong sa pintuan. Masasabi ang ganitong uri ng mga salita. Sa tingin mo ba kung hindi mo ito ibebenta, walang matitira? Anong problema mo? Aaron nagtanong, hindi alam kung bakit. Iyon ay upang pumunta sa ibang mga bansa. Masyadong exaggerated ang reaksyon niya. Master, kung gusto mong pumunta sa ibang bansa, kailangan mong dumaan sa madilim na kagubatan. Ipinaalala sa atin ni Huang Xiaoyong na ang madilim na kagubatan ay sumisimbolo sa impyerno para sa mga tao sa mundo ng Xuanyuan. Pag-uusapan, magbabago ang kulay. Sino ang nang-ahas na magkaroon ng ganoong ideya maliban sa mga malalakas na tao sa matinding mundo? Alam ko, Matt Array na sabi ni Aaron.
Napalunok si Huang Xiaoyong ng kanyang laway at maingat na nagtanong, Guro, wala ka talagang magandang kaharian ng guro, hindi ba? Para sa lakas ng Aaron, si Huang Xiaoyong ay gumawa ng maraming hula, ngunit sa kaso ng walang batayan, pagkatapos ng lahat, ito ay hula lamang. Sa opinyon ni Huang Xiaoyong, ang Aaron ay hindi dapat magkaroon ng pinakamataas na antas, pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamataas na antas, at ang Aaron ay napakabata, paano ito maaabot sa antas na ito? Ngunit ngayon ay tila hindi siya natatakot na pumunta sa madilim na kagubatan. How dare he think about it kung wala siyang lakas ng Jizhijing? Tumawa si Aaron ngunit hindi nagsasalita. Hindi niya alam kung anong klaseng kaharian siya. Hindi pa niya nakikitungo ang malakas na lalaki ng Jizhijing, kaya hindi niya alam kung anong klaseng lakas si Jizhijing. Gayunpaman, kahit wala siyang pinakamataas na kwalifikasyon, hindi niya ito inaalala, dahil hanggat gusto niya, makakamit niya ito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga banal na kastanyes sa Aaron, at ang mga banal na kastanyes na ito ay tiyak na makakatulong sa kanya na maabot ang pinakamataas na antas. Nga pala, anong ginagawa ni Felang ngayon? Binago ni Aaron ang paksa at tinanong si Huang Xiaoyong. Hindi rin tanga si Huang Xiaoyong. Alam niyang ayaw ni Aaron na direktang harapin ang problemang ito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Lagi siyang nasa walang ginagawa, sabi ni Huang Xiaoyong. Anong klaseng hangin at anong klaseng sitwasyon? Patuloy na nagtanong si Aaron. Kilalang-kilala ng Aaron ang ganitong uri ng mayaman at makapangyarihang bata. Hinding-hindi sila mawawala pagkatapos nilang matuyo. Maaga o huli, darating sa kanya ang kanyang mga problema. Kakaibang sabihin, mas tahimik si Fengay kamakailan. Bumili siya ng maliit na patio at hindi man lang lumabas. Mukhang hindi niya tayo gustong ipaghiganti. Huang Xiaoyong alinlangan sinabi. Sinuhulan niya ang ilang tao sa Fengshan City para bigyang pansin ang trend ng Fengay sa totoong oras, ngunit hindi gumalaw ang taong ito. Mukhang naghihintay pa siya. Nakangiting sabi ni Aaron. Teka ano? Tanong ni Huang Xiaoyong. Dahil lahat ng malalaking pamilya sa Imperial Court ay darating para lumahok sa auction na ito, tiyak na lilito ang pamilya sa likod ni Fengay. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Huang Xiaoyong na si Fengay ay hindi walang aksyon, ngunit naghihintay ng tulong. I'll let you investigate the boss behind Feng Mo's auction house. Anong problema? Patuloy na nagtanong si Aaron. Master, the boss behind the scenes is named Ran Yi. Halos na monopolize na niya ang kalahati ng auction market ng Fengshan City. Hindi ko alam kung gaano kayaman ang matandang ito. Nalaman ko rin kung saan siya nakatira, pero narinig ko iyon, hindi siya lumalabas ng maraming taon. Nang magsalita si Huang Xiaoyong tungkol sa salitang pera, nagniningning ang kanyang mga mata. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pera ay hindi mahalaga. Kaya lang, hindi pa siya nakaka-adapt dito. Bale kung hindi siya makalabas. Tulungan mo lang akong bantayan kung gaano karaming tao ang pumupunta sa kanya. Siya ang pangunahing tao para makita kung mabubunyag ang aking pagkatao. Sabi ni Aaron. Si Liu Ding ay isa lamang sa mga taong namamahala. Ano man ang gawin niya, kailangan niyang sundin si Ran Yi, kaya hindi nag-aalala hindi siya nangangahas na gawin iyon. Gayunpaman, ito tumakbo Yi ay hindi maaaring sabihin ng malinaw. Siya ang may pinakamataas na kapangyarihan. Kung pipilitin siya ng malaking pamilya, magtataksil siya sa sarili niya. Master, huwag kang mag-alala. Nag-ayos na ako ng mga tao sa Fengay Courtyard at Ranyi Old House. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Kaya naman isinama ni Han Sanchen si Huang Xiaoyong. Ang pagkakaroon ng isang katulong na hindi kailangang gawin ang lahat sa kanyang sarili ay maaaring mabawasan ang maraming problema. Para kay Aaron, nasanay na maging shake hands shopkeeper sa Earth, kung kailangan niyang gawin ang lahat sa sarili niya, medyo mahirap talagang makibagay. Makalipas ang 3 araw, halos lahat ng tao na dapat pumunta ay nakarating na sa Fengshan Mall. Ito ay talagang ang pinakabuhay na oras sa mga nakaraang taon, at ito ay malamang na hindi mangyayari sa hinaharap, dahil walang sino man ang maaring auction Shengli maliban sa Aaron. Jiang Yingying pagkatapos ng ilang araw sa kalsada, ngunit din sa wakas sa maalikabok. Sa daan, marami rin siyang problema. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang anak na babae, na hindi maiiwasang humantong sa masasamang pag-iisip ng ilang tao. Gayunpaman, ang mga may masamang pag-iisip sa kalaunan ay nakatikim ng masasamang kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat,
Ang lakas ni Jiang Yingying ay hindi para sa kasiyahan. Noong una, tulad ng Aaron, kumain siya ng Shengli para suportahan ang sarili. Hindi ko inaasahan na napakaraming modernong elemento sa Fengshan City. Matapos makapasok sa lungsod, ang unang pakiramdam ni Jiang Yingying ay katulad ng kayhan na 3,100. Ang mga gusaling ito ay tila hinahayaan siyang makita ang anino ng lupa. Nang si Jiang Yingying ay magsasamantala at maghanap ng matutuluyan, isang babae ang biglang tumayo sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jiang Yingying na may pagkadismaya sa pagitan ng kanyang mga kilay, curious lang ako. Nakangiting sabi ni Fei Ling-er, kasama ang kanyang kaharian, na gustong makita ang lakas ng sinuman ay hindi isang problema. Ang Aaron ay exception para kay Fei Ling-er, ngunit hindi niya pinangarap na ang exception na ito ay maaaring lumitaw sa pangalawang pagkakataon. Nakatayo sa harap sa kanya, si Jiang Yingying ang naging pangalawang invisible na tao niya, curiosity kills the cat. I advise you don't have any curiosity about me. Jiang Yingying said in a cold voice. Nasa kamay niya sana kung may nangahas na magsalita sa fairing sa ganoong tono. Ngunit sa harap ni Jiang Yingying, si Fei Ling-er ay hindi galit, mukha kang pamilyar. Parang nakita na kita somewhere said fairing. Kung ang mga tao sa ganitong paraan upang makipag-chat up, Jiang Yingying ay maaari ding maunawaan, pagkatapos ng lahat, kahit na ang paraan ay isang maliit na makaluma, ngunit din possible. Ngunit ang kabilang partido ay isang babae, na tila kakaiba, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Jiang Yingying, by the way, I remember. I've seen you in a painting. It's Han 3000 said Fairing. Aaron. Nang marinig ang tatlong salitang ito, hindi may tago ang excitement ni Jiang Yingying, dahil ang layunin ng ang pagdating niya sa Fengshan City ay para hanapin ang Aaron. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpasok niya sa lungsod, nakilala niya ang isang taong nakakakilala sa Aaron, kilala mo ba si Kuya Aaron? Hindi na makapaghintay si Jiang Yingying na magtanong. Siyempre, kilalang kilala ko siya, at alam ko lahat ng sikreto niya, nakangiting sabi niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!